Ako po si kapatid na Berdigo S. Argarin. Nabautismuhan po ako noong August 5, 2005. Lumaki po kaming Katoliko. Active kami sa pagiging Katoliko. Katunayan, bata pa lang kami, lagi kaming sinasama ng lola ko sa mga gawain ng gaya ng pagpaprosesyon, mga sinakulo. Lagi kaming kasama doon nung kapatid ko. Nagpapasan pa kami ng mga rebulto nung araw. Pero dumating yung panahon na ng high school ako, parang naramdaman ko na hindi na ako masaya sa pagiging Katoliko. Kaya nangumpisal ako sa pare. Father, hindi na ako masaya sa pagiging Katoliko ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Dasal ko na sa mga namin at sa tabangin mo. Pero hindi ko na yung ginawa. Hanggang sa dumating yung college, doon ko na unang napakinggan ang kapatid na Eli nung nagre-review ako sa gabi, tapos nakikinig ako ng radyo. Isang pangyayari, narinig ko sila Brad Mel at si Brad Danny na nagtatawanan doon sa radyo. Kasi yung topic nila tungkol sa pag-aasawa, na sabi ni Brad Eli, kapag mag-aasawa na daw yung isang lalaki, hindi lang isang ring ang isusuot. Kasi pagkatapos daw ng engagement ring, sunod na yung wedding ring, tapos susunod na doon yung sapi ring, enduring. Doon na catch up yung atensyon ng pakikinig ko. Tapos yun, gabi-gabi na ako nakikinig kay Brad Eli. Hanggang sa bala ko nang magpadoktrina. Kaya lang, nung panahon na yon, mayroon akong katipan na active rin sa Katoliko. Sinabi ko muna yung plano ko. Pero hindi siya pumayag, syempre. At nung matigil naman ako sa pag-aaral, bumalik ako dito sa Teresa. Doon ko na nakita yung lokal sa San Roque. Pumunta ako sa lokal. Nag-inquire ako kung papaano yung gagawin. At ang isang pangyayari hindi ko makakalimutan, pagpasok ko ng lokal, nung doon pa sa dating lokal, yung pakiramdam ko parang matagal na akong nakarating sa lugar na yon. Yun yung ambience na naramdaman ko. Yung mga pagbabagong naganap sa buhay ko, kasi bata pa lang ako na 19. So maaga akong nalayo sa mga bisyo, bagamat maaga rin akong natutong magbisyo. Kasi yung mga magulang ko nagbibisyo. Pero awa tulong ng Diyos, nawala yun agad sa akin kasi maaga po akong naanib. Yung mga pagsubok naman na naranasan ko noong ako ay maanib, pinakamatindi yung matigil ka sa paglilingkod. Nasuspindi po ako, pero hindi po yun naging dahilan para tumigil sa paglilingkod. Sa pag-alalay na rin po ng mga kapatid, isang pagkakataon parang gusto ko nang tumigil, yung hinahatulan mo yung sarili mo. Pero salamat sa Diyos kasi mararamdaman mo yung paglingap ng Panginoon sa kabila ng nakagawa ka ng kasalanan. Huwag ka lang sasadya, tuloy ka lang sa paglilingkod. Awa ng Diyos, napatawad po kami sa aming pong nagawang pagkakamali. Yung mga tungkulin naman po na napasukan ko po sa iglesia, pagkaanib ko po, nag-aral na po kami kaagad ng pagkamanggagawa. At ang una ko nga pong destino ng KNC ay sila Sis Marjorie Arsenal, sina Ira, Anglo at saka si Ella. Yan yung mga mababait na KNC nung araw na nahandilan ko. Hanggang sa hindi pa po ako nakakabalik sa tungkulin,
bagamat nandun na po kami sa proseso na pagbabalik, kaya lang bigla pong nawala ang kapatid na Eli. Sa puso ko po, nandun pa rin yung nasa akong makabalik sa tungkulin. Hindi pa rin po nawawala yung pagnanasa akong makabalik sa tulong at awa po ng Diyos. Yung masasabi ko po, mga kapatid, na kung ano man po ang maging problema natin, ano man po yung maranasan nating mga pagsubok, huwag lang po tayong panghihinaan ng kalooban. Unang-una, yung pagkakatipon. Nandun po ang sagot sa lahat po ng kabalisahan sa buhay. Naranasan ko po yun dahil isang panahon ng pagdalo, doon ko naintindihan yung kahalagahan ng pagkakatipon. Naroon yung pagpapatawad ng Diyos, yung paglingap ng Diyos. Kaya hanggat maaari po mga kapatid, huwag po tayong liliban sa ating pong mga pagkakatipon. Ako po, si kapatid na Berdigo S. Argarin, at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.